Okay, muli nagbabalik ang White Mesa sa isa na namang reaction video. So, natawa ako kasi may nag-comment. Pinaalalahanan ako na since nung nilabas ko yung reaction video dun sa 43X, may nag-comment, sabing ganun, wala ka pang bagong reaction video, idol, sabing ganun. So, naiya naman ako, pasensya na rin dahil pansin nyo naman sa boses ko, sinisipon ako, medyo pagaling pa lang ako, kasakit tayo ng nakaraan, kumbaga, common cold lang naman, anyway. So, title nito is Legacy, isa sa mga much requested na gawang ko ng reaction video galing dun sa 7 music video na nilabas ng X-Battalion nung kamakailan lang. So, Legacy, MC Ranking, Badger Flow, G Brando, and Skastakli. Game na. Brand new track, came here to party. Tabi mga pre, baka kamasagi. Sino kaya yung nag-ano nun? Sino yung nag-hook? Comment down below nyo nga guys kung sino yung nag-hook nito. Came here to party. Tabi mga pre, baka kamasagi. May sira ka, bag salungat ka sa amin. Pero shut your ass kung wala kang ambag, talo na si Gusali. Ano ba, di ba nakinig? Di ba ba nasabi na yung talento lang na puro at no need ng makina? Huwag kang magkaila, baka mabaya. Don't worry sa baba, boy. Kilalang kadala pag bumibenga. Kala mo lagi na yun na umentra. Gumagana kahit pa na nakatinga. Kada kain yung inget may binipenda. Paano kasi umidad ang mga trenda? Di dinanas o nakatikim bumenda. Habang sabi na bakalat na parang epidemya, sorry na pasensya. Focus assassination. So guys, sa mga hindi nakakaano, is konting trivia lang, no? So nakita niyo si MC rin doon sa scene na yun. Umiinom siya ng wine, meron siyang steak. Kumbaga, sarap ng pagkain niya, pero nasa kulungan siya. So, it could be two things. No? It could be two things. It's either, like yung mga napapanood nyo sa mga palabas, or sa mga movies na about sa mga, yan, sa mga prison movies or mga gang movies. It's either two things. Pag masarap ang kinakain mo sa kulungan, it's either sobrang influential mo sa labas, na kumbaga kahit nasa loob ka ng kulungan, may power ka. Kumbaga nagagawa mo yung gusto mo, nakakain mo yung gusto mo. Kumbaga para kang nag-i-staycation sa kulungan basically. Yung pangalawa is parang kung tawagin namin is last meal mo na or last supper mo na, parang ganun. Kasi usually pag ang bilanggo or ang prisoner is nasa death row na, like kumbaga bibitayin ka na, parang tatanungin ka kasi kumbaga kung ano yung gusto mong last meal bago ka bitayin or bago ka yun nga patayin. Kasi lalo na pag ang sentensya mo sa kulungan is death penalty. So yun, usually pag before ka bitayin, tatanungin ka na kung ano yung gusto mong kainin, ano yung huling meal na gusto mo bago ka bitayin. So yun yung dalawang things, kung yun yung sinisimbol nung scene ni MC Ren. So balik tayo konti.
nang di nagpanik to. Tila may supply, di lang panggamit yun. At alam mo na yan, solid tong hakot ko. Kaya nga matutong Shoutouts sa ano yan. Sinong ano to? Pero alam ko for sure Beanie to. No? Comment down below guys kung sino tong member ng Beanie na to. At alam mo na yan, solid tong hakot ko. Kaya nga matutong magpasalamat kung meron ka pa natutuka. Huwag umayos sa mga tanga natutuwa. Sa dugan nilang bitawan nakaduduan. Kumpara sa mga ganito nitutuman. Just doing my time. You make di makarelate. Quick ka lang sa bagay. Pero wala kang dating, yeah. One time for the click, man. Narating ang chill-chop. Nang hindi nag-kiss ass. Kung palang panis na. Sa Pinas ay hitman. Go ask your bitch, man. Masakit yan deep down. Fuck that brrr. Fuck assassination. Oy! Alam niyo to si King Badger. Ano eh? Alam niyo yun, sobrang natural niya umarte sa camera. Na hindi rin ako magtataka kung magta-transition to as kung magta-transition siya as an actor. Kasi ano siya eh, para sa akin sobrang natural niya umarte sa camera. Si warden nyo, Simon Conviado, tol. Ano, alam mong mabigat yung music video, hindi lang yung production. Kasi, isipin nyo, magkano talent pinito ni Mon. Sa mga decorated na Filipino actor tong si Simon Conviado. So, doon pa lang, it says a lot about XB, no? Kung ganong kalaki na ang pera ng XP. Na matamaan, lahat sila sa amin nakasentro. Matagal lang tapos ang usapan, pinapaganda na lang naman yung kwento. Mapalad sa mga kapalaran, kami lagi nakakatsyempo. Pwede ka makisakay sa may pangalan, pero dapat alam mo na nakametro. Presyong usapan hindi na payat, kami dahil lang kung bakit ka bayad. Naging madali na ang makaakyat at naging madali. Yuri Dope ba yun? No, si Yuri Dope. Presyong usapan hindi na payat, kami dahil lang kung bakit ka bayad. Naging madali na ang makaakyat at naging madali na rin na mag-brag. Actually, wala akong masasabi talagang. Actually, ini-spit nila, real talk lang din talaga. I mean, coming from a time dati na yun nga, usually pag may mga hip-hop event, pag may mga performance, live performance, usually mas madalas pa nga na, kumbaga, libre lang. Kumbaga, pupunta ka sa event, magpe-perform ka, tapos libre lang, walang bayan. Kumbaga, more on exposure lang talaga, to be connected sa eksena, ganun. Pero yun nga, XB siguro yung isa sa mga dahilan para kahit, kumbaga, kahit sabihin mo nang hindi ka pa ganun ka big time household name na hip-hop artist at magpe-perform ka. Kumbaga, somehow, kahit sabihin mo hindi ka pa ganun kasikat, pero once na pinag-perform ka, pinag-line up ka, kumbaga ngayon, dapat may bayad pa rin kahit paano. Kumbaga, yung bayad niya is, syempre, match pa rin sa brand or sa fame na hawak mo, no? Pero yun, masasabi kong totoo yun na siguro isa rin talaga ang XB sa dahilan na kung bakit nagkaroon ng much value ang mga hip-hop artists, especially sa mga live performance, no? So, kumbaga, kahit gaano ka man kaliit pa na artist, let's say, kasi simula mo pa lang, pero ini-line up ka na sa mga event, depende. Kumbaga, at least, kahit sabihin mong, paano ba sabihin? Kahit sabihin mong opening act ka sa event, kahit pa paano, may TF pa rin dapat, hindi pwedeng libre lang. O, let's say, for example, si artist na ganito, kumbaga, hindi pa rin gano'ng kalaki following niya.
Katapatan mo kahit sabihin mo lang, oh, bayaran mo yan kahit, ewan ko, let's say lang hypothetically, let's say bayaran mo kahit 3K, o 3K, 5K, ganon. Kumbaga, dapat meron pa rin, pinag-perform mo yung tao, kahit ba sabihin mo, hindi ka pa naman sikat, or buti nga, di-line up ka namin. Hindi, wag ganon guys, sa mga organizers din. So, kumbaga, tapatan nyo yung market value nung ini-invite yung artist. Tapatan nyo rin, like, kumbaga, kung magkano yung sa tingin yung worth nila, pero wag nyo naman masyadong babaratin. Like, for example, medyo, kumbaga, uprising na artist. TF pa rin, TF. Para hindi madala na lumapag sa mga event nyo. Kasi you'll never know, malay nyo, yung mga artist na yan, magkaroon ng, kumbaga, utang na loob na, ay, tangin na, binayaran ako nito dati. Tapos, biglang pumutok. Hindi nyo masasabi, especially sa panahon ngayon. Pag nag-viral lang isang kanta, yun na yun. Biglang lumakas yung artist. O, para pag nagpa-event ulit kayo, mapapababa nyo ulit yung said artist, di ba? Kahit ba sabihin nyo, makakatanaw ng utang na loob yan na, kumbaga, kahit ang normal na singilin niya is gintong kalaki na, malay nyo, bigyan pa kayo ng discount kasi kumbaga nagkaroon ng utang na loob na, dati pinag-perform ako nito tapos binigyan ako ng TF kahit pa paano. Diba? Kumbaga, give value sa mga artist, kumbaga, suportahan, kumbaga, kahit sabihin yung small-time artist pa lang yung mga ini-invite nyo sa event. Ano rin yan, nagbuno rin ng oras yan sa paggawa ng kanta. At yung oras na nilaan yan sa passion niya. Anyway. Presyong usapan hindi na bayad kami dahil lang kung bakit ka bayad. Naging madali na ang makaakyat at naging madali na rin na mag-brag. XP, kung yan na i-testing, naging totoo lahat yung dati manifesting. Radio, TV, basta sa guesting, mas masarap pagbakasyon sa labas ng Pinas. Nabumunga kahit na hindi naman may taspi, napakitaan ako may kita na sa rapsi. Alam mo na kami lagi na sa hotlis, has been as in rap. Wala makaawat, tignan mo na lang kung gano'ng kalaki nilawak. Naisin ano kami humawak, kahit sino pwede na kumalat. Pero talagang hindi kami bumalat. Fuck assassination, I'm no Kennedy. Di porket galit ka sa amin, ikaw ay enemy. Baka nahilong ka lamang kaka-Hennessy. Layo-layo ka muna boy, don't fuck my energy. Papaikutin ang mga letra parang LSC. Di na kailangan pang malasahan mo yung LSC. Diba, yung sinasabi ko kay King Badge kumbaga, shoutouts kay King Badge, man. Para sa akin, ang galing niya, siya yung out of them sa kanila lima. Siguro ever since mga nagsisimula pa lang sila sa mga music video nila. Siya talaga yung para sa akin is sobrang natural when it comes sa camera. Siguro dahil sa before, di ba, vlogger siya. So siguro dahil doon. Kasi mapapansin nyo, no offense kumbaga alam naman natin lahat yun. Kumbaga, unlike before, kumbaga sina Flo G, sina Skastakli, parang na-learn na lang nila as they go on sa career nila. Kumbaga, nag-evolve yung acting skills nila when it comes sa music video. Pero si King Badger, ever since nung nagsimula ang XP, para sa akin, siya talaga yung parang sobrang natural umarte. Tsaka yari ka kay Warden, Bartolina ka niyan, tol. Layo-layo ka muna boy, don't fuck my energy. Papaikutin ang mga letra parang LSC. Di na kailangan pang malasahan mo yung LSC. Paninilalim ka sa tunay, yun ang guaranteed. You're still popping pang dagdag na rin sa legacy. Nagtataka bakit andito pa rin, talagang ang hirap alisin. Nandiin talaga ni Brando. You're still popping pang dagdag na rin sa legacy. Nagtataka bakit andito pa rin, talagang ang hirap alisin. Kahit sirain gagana pa rin, oo pare hirap panisin. Nakawan man ng palihim, doble yung kita pababalikin. Magpasalamat ka dun sa taas, bakit hanggang ngayon ay buhay ka pa rin? Problema yan ngayon pre, wala na tong timbre-timbre. Mga palapit-lapit sa amin para makisabi, tapos gusto mo humirit sa akin verse na libre. Parang imposible, gato kasi yan, makinig maigi. Sino ka ba? Lakas ni Brando. Ano nga ba yun? May iniisip akong verse niya dati. Na nasabi ko na para sa akin, alam mo yun, sa grupo nila siya yung underrated rapper. Pero flow-wise, delivery, execution, yung the way niya mag-spit yung character niya sa mga verse niya. Kahit hindi sa kantan to, like,
kung babalikan nyo yung mga dating kanta ng EXP. Alam mo yun, iba yung ano niya, iba yung character niya pag nag-i-spit siya talaga. Doble yung kita pababalikin. Magpasalamat ka dun sa taas, bakit hanggang ngayon ay buhay ka pa rin? Problema yan ngayon pre, wala na tong timbre-timbre. Mga palapit-lapit sa amin para makisabi, tapos gusto mo humirit sa akin verse na libre. Parang imposible, ganto kasi yan, makinig maigi. Sino ka ba para tong mapatay ka? Bakit parang nakalimot ating i-remind pa simple? Na kami yung team na pinakamagaling lokal. Pwede mo naman stream global, extreme yung mga naging kaya abutin. Iba din, wala pa nakarating so far. Kami lima di normal, kayo tawag ni Foreman. Mga munting format ako pa din, kahit nabalita rin no third. Isa pa, balikan lang natin. Global extreme yung mga naging kaya abutin. Iba din, wala pa nakarating so far. Kami lima di normal, kayo tawag ni Foreman. Mga munting format ako pa din, kahit nabalita rin no third. Fuck assassination, I'm no Kennedy. Di porket galit ka sa amin, ikaw ay enemy. Baka nahilong ka lamang kaka-Hennessy. Layo-layo ka muna boy, don't fuck my energy. Papaikutin ang mga letra parang LSD. Di na kailangan pang malasahan mo yung LSD. Patinilarin ka sa tunay, yun ang guarantee. We still poppin' pang dagdag na lang sa legacy. Magpasalamat ka sa amin. Ang ina, na-miss ko yun ah. Narinig niyo yan, yung tag ni Skastakli na yan. Di ba? Tag na yun lang na, ano na eh, nostalgic na eh. Magpasalamat. We still poppin' pang dagdag na lang sa legacy. Magpasalamat ka sa amin. Kami dahilan, bakit ka kumakain? Tanging kami lang sa mga nagsasabing type shit na sila, tangin na sinungaling. Nag-iisa, panahon lang nag-iiba. Di rin madaling tingnan sa latin kasi talagang manggigiba. Tama pa kayong responde, walang tatama ang konti. Wala pa rin nakaubra, 10 taon na tanganong ng 11. At ang katotohanan masakit pre, malabo kami Totoo nga, tama nga yung bilang mo dun sa last reaction video, 2015. Kumbaga yun nga yung talagang nagsisimula na sila na mag-ingay sa OPM hip-hop music. Kinikilabutan ako doon sa verse ni Skastakli. walang tatama ang konti. Wala pa rin nakaubra, 10 taon na tanganong ng 11. At ang katotohanan masakit pre. Tanganong ng 11. Oh! Anyway, ayaw na magbanggit ng anything about doon. Pero, if you know, you know, guys. Well, tulad nga, sinabi ko, no, basta, if you know, you know. Wala pa rin nakaubra, 10 taon na tanganong ng 11. At ang katotohanan masakit pre. Malabo kaming matibag mapeste. Kahit mga gumatas ay na leche, mga kupalay inaalis agad sa lente. Panaklan nyo masyado pang mahina. Pasensya na ang panay post, pero ay! Kasi yun nga eh. Kumbaga, only time will tell eh. Yun yung masasabi ko eh. Kumbaga, di ba? Hindi nyo na nini-expect na magiging ganito rin talaga ang XP. Na ang hirap gawin nun, guys, as an artist. As a group, especially. Na maging relevant at mag-stick around kayo for a decade. Hirap gawin nun, guys. Sa totoo lang. Kaya nga, di ba, hindi naman sa pag-ano, ang daming grupo na nag-disband din. O let's say, ano ba, One Direction. Hinabot ba sila ng isang dekada? Tapos, alam ko hindi. Tapos, parang nag-disband sila. Naging mga solo artist sila. Ano pa ba? B2K. Alam niyo yung B2K. Nag-disband din. Ano nga ba yung grupo ni ano? NSYNC, nag-disband din. Kumbaga, mahirap maging consistent at maging relevant for 10 years as a group. Kumbaga, usually, ang common story ng mga male group artists or boy band ba, kumbaga, after ng pagsikat,
nagdi-disband din. Tapos sa mga nananatili sa eksena at nagiging consistent is yung mga primary members ng grupo, like yung pinakapansinin sa grupo. At alam niyo yun. Pero sila lang yung para sa akin sa group na kumbaga dito, especially hip-hop group. Ang hirap nung ganyan, yung magiging consistent kayo at mag-stick together kayo. Kung yung magasabi niya, di ba, nabawasan lang sila, pero nandiyan pa rin sila. Alam mo kaming matibag mapeste, kahit mga gumata sa na leche, mga kupalay inaalis agad sa lente. Panaplan nyo masyado pa mahina, hanggang ngayon hindi pa rin masira. Marami pa kayang gawin at di ko na rin kailangan papakita. Ulan nagpaulan din ang patila, ibalita. Di nyo mananakaw sa amin ang may legacy. Gets ko na kung bakit lumabas yung tag na bibe. Kasi yung naririnig nyo na skastakli dito sa kanta na to is skastakli na rapper. Yung skastakli na testing. Skastakli na dami mong alam. Yun yung nakikita nyo skastakli ngayon. If you know what I mean. So, yun. So, yun yung callback siguro pag naririnig nyo na yung tag na bibe. Sabihin, talagang magra-rap talaga itong si Skas. Other than that, no, balikan nyo yung verse simula ni MC rin, kahit simulan nyo ulit. Rap skills talaga. Kung rap skills lang din talaga, itong grupo na X-Battalion, kumbaga, nandun siya sa tier ng kumbaga, kung sino man ang favorite rapper mo ngayon, nandun ang XB. Like, tingnan nyo naman yung mga iskema nila, yung which is, I mean, scheme, no? Pati yung delivery of flow nila. Kumbaga, nilaro nila yung instrumental. Like, nandun sila sa tier ng mga writers at ng pagiging musikero na basta, ang hirap i-explain nung ganito, sabi ko, abutin tayo ng 3 hours. No? Siguro sa pinaka-madaling salita na lang na may intindihan ng general viewer dito sa White Mesa. Kumbaga, may mga atake sa instrumental na, let's say, may naririnig ka na parang kumbaga, may certain type of way lang na kung usual na which is nothing wrong with that, na may certain pattern ka na susundan sa instrumental. Nandun na sila sa point ng artistry na nila na kaya nilang naglalaro na sila sa, kung tawagin namin, umiilalim ka na sa instrumental. Pero, pasok pa rin siya sa metro. Parang gano'n. So, anyway, if it makes sense, basta yun yung take room. Shoutouts kay Titus C, no? Ever since, he's been holding it down para sa grupo. Shoutouts. Sobrang iba-iba yung like production, guys. So nga pala sa mga hindi pa nakakapakinig na mga original music ko ito. Baby girl, ba't ang ganda mo naman? Ginawa kaya ta sa gabing pulang bilog na buwan. Ang sabi niya sa akin, babe, ang angas mo naman. Uy, hindi sakto lang, yun ang linyang binitawan. Tingin niya sa akin cool, so I took her to the pool. Di mo natatanong kapag tumira to sa pool. Di mapigil rekta sisiding, hindi ka mabibitin. Baby girl na mahihain, dapat lang na kinakain. Binibining mahihain siya nung aking kilalanin. Naghihintay ayain, kalabit sagot niya sa akin.
So kung nagustuhan nyo yun, punta lang kayo sa music channel ko, subscribe, share, kayo na bahala. It would appreciate ko na agad yun, guys. Maraming salamat na agad. Pero hindi naman, okay lang. At least, nag-click kayo, so it's okay. Warden. So hindi pala siya yung warden. Sino warden? Warden. Nadali nila. Ooh! Tangin na talaga ng mga yan! Star-studded din. Mga veterano sa mga action films to noong araw, guys. Nadali nila. Dindo Arroyo. Tangin na talaga ng mga yan! Feeling ko kasabot pa nga to si Mon. Parang gano'n. Ewan ko. Diba? Sa buwat, tol. Parte ng isa sa ibon sa miyembro nila. So anyway guys, sana nag-enjoy kayo dun sa reaction video. Pasensya na kung kanina may runny nose din ako ngayon. Medyo paano pa lang tayo, pa-recover pa lang tayo. So anyway guys, maraming salamat ulit sa patuloy na pagsubaybay dito sa White Mesa. Anyway, ano ako dun sa ngayon gets ko na kung bakit ito yung much requested na music video out of dun sa 7 kanta na nilabas nila. Pero ewan ko, di ko pa napapanood yung dalawa na tayo, so yun, may 5 pa. Ewan ko, after ko magawan yung 7, tsaka ako ira-rank siguro, bibigyan ko ng rankings para sa akin kung ano yung kumbaga track number 1 papunta dun sa pang 7. So, yun. Comment down below, guys, kung ano yung gusto nyo naman nagawan ko ng next na reaction video kung ano dun sa 5 kanta naman. 5 kanta na lang tayo, guys. Anyway,